Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Uy, teka sandali. Parang may nakalimutan akong dalhin. Ang alin, Mare? Ha? Alin? Ay, hindi. Nakapag-send pala ako. Akala ko hindi ako nakapag-send kay Toby. Ayan na. At syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baglitas! Woo! 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 Sapa. Ulitin natin. Susuntukin kita eh. Hindi porket mag-anniversary tayo Oo, diba? Ayan. Ang kami pa rin ang Baglitas! Woo! 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 Oy, tatlo na yan. Hello pa rin po sa lahat. At syempre gusto ko na magpasalamat in advance kay Chairman Lala Soto. Thank you, Chair Lala. Thank you, Chair Lala, sa palechon. Yes, at saka sa ating Secret Santa na magbibigay din ng lechon. Uy, may lechon festival on Friday. Oo. Dito Sa Lola po. Nenas din. Oo, Say, thank papadala you so ng pagkain. much. Siyempre sa Hungry Pares, thank you so much. Socmed Cafe, ayan, sa may Dasmariñas, Cavite. Hello, maraming salamat. Kay Dennis Francisco ba? Oo, ng Social. Ay, ang dami Ayan, maraming pagkain. salamat Ayan, open pa po kami kasi marami kami po ditong Kristiyano. Hindi lang kami ang anak ng Diyos. For sure, mabubusog si Baby Toby on Friday. Bubusugin natin si Baby Toby. Siyempre, daming food on Friday. Second year anniversary po ng Baklita sa mga hindi nakakaalam. Correct. At sa mga walang pakialam, okay lang. Okay lang naman din. Sure, sabihin ng iba, pakialam namin. Ay, Mare, kanina, nadidistract ako kanina pag-uumpisa natin. Kasi di ba ang naiwanan nating topic of the air ay yung underwear ba yon? Underwear? Yung Lululemon. Oo, Lululemon. Hindi siya underwear, apparel siya. Oo nga. Kaso kasi yun yung binibili kong underwear. Lululemon? Oo. Sewing ka lang eh. Uy! Wala kasya sa akin dun. Alam mo, ano nga Yung panty parang saranggola, gan. Lola panty. Ayop Uy, ka. charot lang. Uy, alam mo, gusto ko nga magkaroon ng suin. Pangarap ko yun. Kasi Talaga? wala magkasya talaga dahil. Oo, diba? Yung pang isang dosena yun, Oo. usually. Maganda yun ang nire-regalo. 100, isang dosena yata. Huy, grabe naman baka 100. Tama. Nagtaas sa presyo. Saan ka mo ibili nun? Ano ka, Divisoria? Huy, hindi naman yun 100. Grabe, 100. Ang mura nun. Isang gamitan. Isang gamitan lang. Disposable yung panty. Kusang natutunaw pag mabantot na. Kaya nung 100 yun, pag tamad ka laban, palit-palit. Oo. Para maganda sa 1 week, bili ka na lang ulit. Ay, Mare! Oh. Batiin lang natin ang mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Ay, hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre, konting kempo talaga mga pangga, sisigaw na kami ng happy 1 million. Oo nga. Konti na lang mga pangga. Baka naman pwede nyo na ibigay sa Friday Oo, yan. diba? Oo. Para sa Baklita. Ang galing naman. Biruin mo, parang kailan lang 300,000 lang tayo. Oo, tas ngayon, diba? Konting kemot na lang sisigaw na kami ng happy 1 million. Correct. Diba? Napakabongga. At sa mga team replay ng Baklita sa ating YouTube channel. Hello po sa lahat. Sa mga patuloy na naaaliw sa amin, maraming salamat po. Pero eto mukhang hindi maaaliw. Ang alin? Diba? Ang ichichika natin for today's video. Dahil mukhang binabawian na ng lahat talaga. O, ano bang chika dyan, Mare? Ay, naku Mare, sabi nga ng ilan na, ano yung may bawian portion na dahil nga matapos talaga wala pa yatang, actually more than 24 hours na. Simula ng, alam mo yon na lumabas sa isang vlogger din na ibinebenta nga dahil nga silang pinagbentahan pero binibenta nila ulit. Yung alin? Yung kotse ni Daniel Padilla. Oh my yung gosh. 2016 na Chevrolet Corvette. Diba? Yung red? Day, oo. Parang orange naman yun. Yung orange ba? Oh, the blind. Ano ka na? Color blind? Hindi kasi usually ang sikat na kulay niyan ay red. Yan, Mare, na nakakaloka. Bongga. Alam mo ba? As in talagang ibinibenta daw yan ng bonggang-bongga sa halagang 6.5 million.
Pero ang chika, Mare. Anong chika? Diba? Kasi parang ang press release nung isang nagbebenta mismo, yung pinagbentahan ni Daniel, is parang tinag nila doon as ang owner si Daniel Padilla. Siya ang nasa ORCR. Oo. Pero umalma ang kampo. Bakit? Habang ikaw ay, alam mo yun, gumagaral-gal ang May sumasabit. Diba, na nakakaloka. Habang nanonood sa atin ng Asia-wide refreshments, ang RC Cola staff dyan sa may Banawe, nakikichika din. Hello po. Ng bongga, diba? So, parang eto na nga ang bongga. Ang bongga. So, diba, na parang hindi lang daw pala si Daniel ang may-ari niya dahil umalma ang mga nakapalibot kay Catherine Bernardo na hindi niya binibenta dahil sa kadahilan ng gusto niya mag-move on at makalimutan ang mga pait ng nakaraan nila. Kung hindi dahil daw kinukuha na ni Catherine Bernardo yung parte niya dyan sa sasakyan. Ay, so ibig sabihin, Mare, hindi purong pera ni Daniel ang pinambili. Diba? Sa Karumbanggi. Oo. Kahit even daw sa mga, yung mga itinayong barbershop, ay isa-isa na rin daw get lucky ang kanyang shares. Ay, talaga? Oo, diba? Ilang barbershops yung tinayo nila. Meron dyan yung sikat na mall dyan sa diba? North. Diba? Yung mga ganong aspeto. So, isa-isa na ito dahil nga syempre parang nabalitaan na daw yata ng pamilya ni Girl Lalu-Lalu ang totoong dahilan kung bakit gusto ko yung talagang Girl Lalu-Lalu. hindi ni Tuesday Vargas. Kung hindi ni Catherine Bernardo. Yun yung tawag ng mga lumang bakla sa babae. Girl Lalu-Lalu. Girl Lalu-Lalu. Diba? So, yun na nga na nakakaloka. So, parang sinasabi ng ilan, ay, teka, sandali. Parang matapos kasi 'di ba, naghiwalay sila. Tapos medyo tumumal ang bentahan ngayon ni Daniel, 'di ba, sa industry. Tapos ngayon si Catherine namamayagpag. Eto daw ngayon para bang ay isa-isa na binabawi. Ano to, give tapos bawi-bawi. Alam mo na naniniwala ko, Mare, na hindi. Pero Mare, ang hindi nila magregaluhan na. Kotse, no? O kahit naman ako, alam mo yon, sorry. Ako hindi ako magregalo ng milyon sa jowa. Oo. Diba? Sa akin, motor. Oy! Wala pa naman ako binila ng motor, no? Wala pa? Wala pa. Wala rin nga ako binigyan ng iPhone, eh. Pero dati meron kang jowa, ex na di ba? Na pagbibili ka ng gamit, kailangan meron din siya. Oo, yun. Twini-twini kayo. Oo, lagi. So, alam mo yun, once, siguro mga 6 years ago, yun, in lababo din naman ako ng gusto. Pero hindi pa ako umabot to the extent. Corvette. Hindi pong magbigay ng, Chevrolet na na Corvette, diba? Actually, yung Corvette na ito, yung sports car ni Daniel Padilla, may ganito din niregalo si Manny Pacquiao sa anak niya. Same Corvette. Pero hindi ko alam kung parehas ng model. Kasi yung Corvette ni Daniel Padilla is 2016. Ay. Diba, modelo yun, pa, Mare. Diba, na nakakaloka. At saka nakita natin, sobrang kinis pa. Naman. Sports car yan diba, na nakakaloka. Pero yun na nga nakakaloka. So, ibig sabihin, diba, ganun ka-inlababo si Catherine Bernardo para mag-share. Kasi kung 6.5 yun, so ibig sabihin, naglabas siya ng 3 milyon para lang mabigay na rin ang sarap. Ako, Mare, personally, parang naniniwala ako na hindi kaya ni Catherine na siya magsabi na binabawi niya yon. Siguro dahil nalaman. Hindi, Mare. Gusto kitang korekin dyan. Kasi may nagsabi daw na maayos niyang kinausap si Daniel. Nakukunin niya. Na ibenta na yung sasakyan para nga, alam mo yung maghatian na sila. So, kasi iba pa daw, katulad yung mga ibang na investan daw na negosyo, tulad ng barbershop, marami pang iba, hinahati na rin daw yung sharing. Bakit lahat ito naglabasan, Mari, mula nung maglabasan yung mga iba't ibang balita ng cheating kay Daniel? Ay, baka hindi ko din alam. Sino kaya ang napakalakas na support system ni Katrina na nagpapalakas ng loob niya? Ng mga resibo, no? Yung mga ganyan. Tapos at the same time, naglalabasan na rin pala yung mga viral videos daw ni Daniel ngayon na yung gano'n niya itrato yung mga fanay nila. Sabi ko sa iyo, Mari, nung hiwalayan nila, hindi pa tapos ang lahat. Diba? Lalo na nung nagbura si Daniel ng sinabi niya para kay Catherine. Parang sabi ko, maglalabas itong si Catherine ng mga resibo ng mga isa-isa yan, Mare. Pero nakakalungkot para ibenta na yung sasakat, bawiin na, diba? Pero yun nga, kinaklaro nila. Kasi nga kiniklaim nga na para bang lagi ang pinopromote. Lalo yung nagbenta nung yung isang parang motor club or motor shop na pinagbentahan nila
na ibinenta dito kay doon sa isang pawn star na yung nagbebenta ng yung mga pinagbebentahan ng kung anik-anik. Parang sinabi nga parang solely daw kay Daniel. Kaya medyo may mga umalman na tipong may naglabas sa mga papeles na 'di ba na it is owned by Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Nasasakyan. Joint property. Oo. Pero mo mare yung mga ganyan pa lang sila 'di ba mag-boyfriend girlfriend pero makikita natin na nung sila ay nagkaroon ng relasyon nag-i-invest na pala paunti-unti itong dalawa. Diba? Actually mare hindi nakakalungkot itong bagay na ito. Nakakatuwa nga na nakita natin na itong dalawa na ito meron talagang pinupundaran. Pinupundaran. At saka ang nakakalungkot lang nito mare nakakasad. Nakakasad na biruin mo na yung mga pangarap nyo dati na kayong dalawa. Alam mo hindi nalalayo ito dun sa hindi ito nalalayo dun sa pelikula nila na House of Us. Oo, diba? Yung mga nagbibenta din sila ng ng mga properties. Parang inire-real life na nila yung House of Us talaga. Oo, diba? nakakalungkot. Yun nga na nakakalungkot isipin. Lalo pat ngayon yung balita daw, Mare. Kung dati daw, nung mag-partner pa sila at magkasama sila ni Katrina, yung kumbaga yung value ni Daniel medyo mataas. Nung simula nung pumutok ang breakup, mukhang alam mo yung bumaba yung value. Ay talaga? Oo. Yung ano ba tawag nila doon Mare? Yung parang nag-depreciate. Bilang artista ang kanyang price. Kasi kung dati ay talagang tabo-tabong milyones ang kinikita. Parang ngayon medyo parang nag-half. Nung nawala si Catherine. So ibig sabihin malaki ang epekto nung pagkawala ni Catherine Bernardo. Baka totoo nga na yung sinasabi nung iba Mare na alam mo yon lalaylay ang kanyang karera simula ng Natawa ako doon sa lalay. Ay alam nga sabihin ko lumutang-lutang na parang kangkong ganon. Ay hindi siya yun. Baka kailangan niya ng motivational rise. Ay hindi siya sila. Nananahimik ka. Oo, huwag na natin magitin na nanahimik si Labrador. Oy, pero nakakalungkot. Ako nalulungkot personally kasi syempre sa pagbebenta ng gamit nito ni Daniel Padilla. May mga taong syempre may nag-pop out, may nagla-live sa TV. May mga yung bakla nagtatrabaho, naglalandi rin. Multitask. Syempre, di ba? Nag-pop out May mga chumichika, Mare. Walang yaka. May mga chumichika nito si Daniel Padilla daw ay naghihirap na kayo nagbebenta ng gamit. Hindi po. Hindi. Alam mo nagbabawian na ng gamit. Nagbabawian ng gamit pero hindi pa tuyo ang bangka. Hindi. Kasi alam mo yon bilang nanay din naman ni Daniel Padilla si Carla, for sure, may mga naka-invest din ng mga negosyo yan. Mukhang marunong pero sila. Yun nga, yung sabi nga ng ilan talaga, kasi kaya nagkaroon ng hatian na ganyan daw sa sasakyan, nagbawian na, is bago binili yan, aware daw yung both parents. Alam daw yan ni Carla, alam din niya ni Mami Luz Biminda ba yung pangalan? Mami Min. Oo. Na alam nila na joint talaga yung property. So parang sabi ng ilan, parang talaga ba Daniel, sinayang mo yung ganitong opportunity na isang Catherine Bernardo na, ano pang hanapin mo? Ang ganda na, perfect na lahat. Tapos ang ending, di ba? Parang binitawan mo lang na gano'n. Tapos to think, ang daming negosyo nyo nang naitayo. Di ba? Tapos ngayon, hatian portion na. Nako, nakakaloka. So dapat pala sumali sila sa Itbulaga. Kasi may laban, bawi. Alam mo, uso sa mga artista yung ganyan. Kasi Kim Chu lang hindi nagbawi. Hindi natin sure. Kasi wala siya mga binawi, lalo yung binigay niya kay Gerald Anderson. Na alin? Diba? May binigyan niya ng Rolex, binigyan niya ng ano. Sabi nga ni Kim, diba? Kulang na nga lang, bahay ibigay niya Bakla din pala magmahal si Kim Chu, no? Nakakaloka. Diba? Na nakakaloka. Para siya yung sikat na komedyante na nagbigay ng hammer. Ano nakakaloka yun? Tapos i-deny nung otoko. Nabigay daw. Oo. Diba? Tapos alam ko binawi yun, diba? Alam ko binawi May mga press release na diba? binawi. Diba? Kasi may mga sinasabing negatibo yung ama. So, ibig sabihin nito, Mare, sa mga susunod pa na araw, may mga bababalitaan pa tayo. Nababawiin. Na kung ano, kasi nagsimula na doon sa barbershop, na brought up na din yun. Pero hindi pa natin alam kung gaano. Pero sabi nga ng ilan, kasi successful yung barbershop Yesterday. So, ibig sabihin talaga, hindi natin alam kung iko-continuous yun, kung joint partner pa din sila, or iko-close na yun kasi para maghatian na din. Diba? True.
True. Or maghatian na lang siguro sila ng branches. Correct. Diba? O akin yung ganito dun sa ganitong mall. Basta sa akin lahat ng Luzon, iyong Visayas. Wala sila sila sa Mindanao. Wala sila sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon lang. Yung lalaki lang din ng oo. Yan nakakalungkot Ay nako. Mare, alam mo ba mamaya sa chichika ko sa'yo, medyo ganyan din yung yung pag-uusapan natin. Oo. Kasi parang karugtong lang ito nung pinag-usapan natin ngayon. Kasi mamaya, sasabihin ko naman sa iyo, isa pang bagay na ngayon na binibenta ni Daniel Padilla. Ay, talaga ba? Oo, at saka isang malaking pasabog ang aking nasagap. Ay! Oo, pero yan ay mamaya pagchichikahan natin. Going international ba yan? Ay! Naku, malalaman natin yan maya-maya lang. Kaya kung ako naman sa inyo, patuloy lang kayong tumutok at umantabay para sa mainit-init na chika na hatid ng dalawang bakla. Correct. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklita sa Woo! 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 At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!